guys, welcome to my YouTube channel, mga Kalaman Vlog. So ngayon guys, yung i-install natin ngayon guys, yung papalitan natin. Papalitan natin is yung pressure tank na galvanized. Ito yung ipapalit natin guys, itong Montana na bladder tank na pressure tank guys, 60 liters na vertical. So stainless yung sa ilalim niya guys, stainless to. Itong Montana. Tapos ito yung mga fittings na kailangan natin. Yung flexible hose na 21 inches na stainless. Then ito yung mga accessories nya. Pressure gauge, pressure switch, at saka 5-way connector guys. So yan guys. Ito yung dati guys. Ito yung dati ng customer yan. Yung setup. So actually matagal na yan. Kaya papalitan na natin kasi may leak na siya sa ilalim guys. So ito yung papalit natin, yung bladder tank. So bali ito yung bahay ng customer, sinusuplayan niya sa loob. So mamaya guys, i-explain ko sa inyo isa-isa guys. So intro, pasok. So bali ito yung mga fittings na kailangan natin guys. So una, tatanggalin na natin yung pump kasi ita-transfer natin yan sa bago nating ikabit. So tinatanggal natin yung pump, tapos kailangan meron kayong solvent, teflon, tapos electrical tape, at saka mil adapter 1 inch. Tatlo guys. Tapos meron na kasing existing na linya. So ang una natin ikabit guys, itong 5-way connector. Connector yung iuna natin sa taas ng ating pump. So ito, titiplonan na natin yan, tapos ilagay natin sa ibabaw ng ating motor. Yan, 5-way. Ito yung itsura niya guys. Tapos pangalawa, ito yung pressure gauge. Pressure gauge or manometer. Ito yung tinatawag na manometer. Yan, up to 140 psi. Kabit natin siya dito pa rin. Lagay natin siya dito. Tapos pangatlo guys, ito na yung pressure switch. So bali nandito siya lahat, yung mga fittings natin. 5-way connector sa taas ng ating motor. Tapos dito natin ilagay itong lahat ng accessories, itong manometer or pressure gauge. Tapos pressure switch, dito rin natin i-attach. At saka itong flexible hose na 1 inch. So yan lang guys. So ito na yung kabuuan ng installation natin guys. Yung source pala ng tubig ng customer guys is bubon. Yung lalim pala guys is 30 feet. Yung lalim guys ng pinagkukunan ng ating water pump is 30 feet. Equivalent of 9 meters. So yan. Naglagay tayo ng elbow 1 inch plain. So nag-elbow tayo na 1 inch galing na atin suction. Tapos naglagay din tayo ng union patinti na 1 inch para dyan na lang tayo magtanggal in case mag trouble. Tapos yan, mil adapter. So pupunasan muna natin yung yung unit natin. So yan guys, yan, mil adapter 1 inch. Tapos ang ating motor pala guys is 1 HP yung ating water pump. So yan sabi ko kanina, nakakabit lahat ng fittings sa 5-way connector. Tapos yung flexible hose, yung punta niya is nakakabit sa ating bladder tank na 60 liters. So yan guys, kita nyo yung itim yung tinatanggal ko. Diyan kayo maglagay ng hangin guys, o
para sa settings niya ng ating hangin. Kung in case na kailangan nyo ng dagdagan yung hangin. So dyan. So kung meron kayong pot pump guys na bomba guys, so pwede nyo na gamitin yung bomba na pot pump. Tapos yan, papunta sa ating bladder tank na 60 liters. Tapos babalik siya dito sa ating 5-way connector yung tubig. Tapos dito, ito yung pressure switch. Yung pressure switch natin, nagkocontrol yan ng electrical contact ng ating motor. So papunta ng ating breaker, yan, galing ng main source ng kuryente, tapos papasok dyan sa pressure switch. Tapos yung pump naman is nasa pressure switch din yung control niya ng ating kuryente. So yan yung gamit ng ating pressure switch. Tapos yung ating pump, yan, suction max is 9 meters din 1 HP, 1 horsepower guys. Tapos yan yung kung maglagay tayo guys ng mag self priming tayo, yan sa taas kita nyo yung ball valve, diba, nag-T tayo, tapos merong ball valve sa taas. Diyan tayo maglagay ng tubig guys, yung sa taas guys, yan. So i-open natin yan. Kung maglagay tayo ng tubig, i-self priming natin. Bago tayo magpaandar, kailangan lagyan natin yan ng tubig guys. So diyan tayo mag-kati guys, yung tawag na self priming. So tapos T, naglagay tayo ng T papunta dyan sa ating supply na guys. Yan, bababa siya, naglagay tayo ng elbow. Tapos elbow din isa, tapos yan, elbow na 3/4 kasi nag elbow reducer tayo sa taas guys. Elbow na 3/4, tapos mill adapter para may kabit natin yung ating union. So same sila sa in at saka sa out guys. Kailangan meron kayo nitong yung union para in case mag trouble doon nyo na lang tatanggalin. So ayan, ball valve, control natin in case mag repair tayo para hindi masayang yung tubig natin. So bago natin pandarin, kailangan natin i-close yung ball valve para malaman natin kung merong leak yung system natin, yung ikinabit natin. So yun yung susupplyan natin guys, kabuuan ng kanyang bahay ng customer guys. So meron ding automatic washing machine guys. So ito lahat yung susupplyan niya. So i-try na natin guys, i-open natin yung breaker, yung circuit breaker natin. So tingnan nyo ng mabuti guys. So tingnan nyo ng mabuti guys yung gauge natin, yung pressure gauge, yan yung gamit niya. So dyan makikita nyo kung merong pressure na pumapasok guys doon sa ating water pump. Kung meron siyang sinusupply na tubig guys, or may hinihigop siya, dyan nyo makikita sa kanyang pressure gauge, yung parang relo, parang orasan. So yan, pag aabot siya ng 50 guys, kasi yung settings natin is 50, yung nilagay ko na settings. Pag aabot siya ng 50 guys, automatic mamatay yung motor natin nang mabuti guys. So pag aabot siya ng 50, automatic mamamatay yan. Try natin i-open guys. Pagbaba niya na guys ng 20 guys, so automatic mabubuhay yung motor natin. So automatic aandar yung motor natin. So meaning to say, re-refillan niya naman niya yung pressure tank natin na bladder type. So yan guys, yan yung buwan guys. So yan lang. Thank you so much sa panonood guys. Please like, share and subscribe. Thank you for watching.